We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po, si Chris Zuniga. Mga paaralan sa Dagupan City, sinimulan ng lagyan ng mosquito-treated nets. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Malawakan pa rin ang anti-dengue campaign ng DepEd at ng Health Authority sa Dagupan City. Bukod sa missing operation, tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay ng mosquito-treated nets sa mga silid-aralan sa syudad. Lahat ng silid-aralan ng kindergarten sa West Central 1 Elementary School nalagyan na ng mosquito-treated nets. Okay naman po, malaking bagay po yan kasi lalo na mga kinder yung hawak namin. Effective siya, ma'am? Effective naman po. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga pamuno ng paaralan sa Health Authority para malagyan ng mosquito-treated nets ang lahat ng classroom sa paaralan. Sabi ko, papalitan na lang, magre-request sa CHO. At for the meantime na wala pang naka-install, siguro ilinis na mabuti yung classroom, yung mga breeding places ng mga mosquito. Priority sa ngayon ng CHO na malagyan ng mosquito nets ang mga silid sa mga paralang karaniwang binabaha. Sa datos ng CHO, simula January 1 hanggang August 15, 2023, umabot na sa 52 ang suspected cases ng dengue sa Dagupan City. So hopefully sana hindi nadadami. Ang panawagan pa rin natin yung sabi nga natin, search and destroy the breeding sites ng ating mga mosquitoes. So linis pa rin. Alisin natin mga stagnant water. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Kalbaryo sa mga magbabalik eskwela ang babagal daw na rehabilitasyon ng San Pablo Bridge sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nakahanda na ang mga gamit pang eskwela ng mga apo ni Aling Victoria mula Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. Pero problema niya ngayon ang kalbaryong kakaharapin ng kanyang mga apo. Hindi pa kasi tapos ang pagsasaayos ng San Pablo Bridge kaya kinakailangang umikot ng mga learner ng ilang kilometro bago makapasok sa paaralan. Umikot pa sila doon, saka yung pamasahe nila, 20 yung pamasahe nila. Malayo kasi kasi ginagawa yung tulay dyan, hindi pwede sila makadaan. Giit ng ilang residente, mabagal ang rehabilitasyon sa tulay. Sana mabilis kasi yung mga bata nahihirapan sila. Kasi yung tulay dyan kasi pag dito matraffic. Kaya gusto namin na maagaan na matatapos yung... Paliwanag ng Municipal Engineering Office, may mga pagkakataong naantala ang konstruksyon ng tulay na pinondohan ng 38 million pesos dahil sa mga pag-ulan. Pero sinisikap raw nilang matapos ang rehabilitasyon hanggang sa Disyembre ngayong taon. Nung may flood, huminto ng 5 days. Pag hindi namin matapos, pupunin na yung pundo. Kaya kailangan matapos namin hanggang December. Apektado na rin umano ang kita ng ilang negosyante, kaya hiling din nila na matapos na agad ang rehabilitasyon ng tulay. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Pagbangga ng isang rider sa kapwa rider sa Malasiki, Pangasinan na uwi sa suntukan. Nagbabalik sa report si Russell Simorio, exclusive. Kita ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa Barangay Nalsian Norte, Malasiki, Pangasinan. Sumemplang ang dalawang motorsiklo at natumba ang mga sakay nito. Pero ilang saglit lang,
isang lalaki ang bumaba mula sa isa pang motorsiklo. Saka pinagsusuntok ang mga sakay ng isa sa mga natumbang motorsiklo hanggang sa sumuntok na rin ang mga sakay ng isa pang natumbang motorsiklo. Pikunan talaga sa daan. Kasi ang sinabi nila, dahil lang sa pagbomba ng motor, hinabol nitong isa, yung nagbomba, under the influence of liquor talaga. Ayon sa Barangay Council, nasuntok din ang ilan sa mga bystander na tumulong lang na umawat. Nasa kustodiya ng barangay ang mga motorsiklong sangkot sa rambolan habang iniimbestigahan ng insidente. Ayaw paawat, pati yung taga rito na nag-aawat, sinuntok niya. Kaya yun, pati yung mga taga rito, sinuntok na rin yung isa. Nakatagdang magharap sa barangay ang mga sangkot sa rambolan. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team na makuhanan sila ng pahayag. Plano naman ng Barangay Council na ibalik ang curfew hours kasunod ng nangyaring rambol. Kung maaari sana, kung pwedeng buhayin yung curfew, mas maganda. Kasi nandito steady yung mga kabading mga pulis. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Bangkay ng babae natagpuan sa isang bukid sa Bataan. Tutukan sa report. Patay na nang matagpuan sa bukid ang isang babae sa Barangay Kamaya, Mariveles, Bataan. Sa investigasyon ng pulisya, nakitang nakahandusay sa bukid ang biktima na ilang araw nang nawawala. May naamoy siya. So yun ang nag-trigger na pinuntahan nila yung lugar at na-discover yung bangkay. Wala lang siyang saplot. Nakilala ang biktimang si Valerie San Pedro, 22 anyos. Huling nakita ang biktima noong August 19 at nasa state of decomposition na ang katawan nito nang matagpuan. Lubos ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima sa pangyayari. Bigyan kong justisya yung pagkamatay ng anak ko dahil bata-bata pa po noon nagsama pa kami ng 3 linggo rito, umuwi pa siya dito, tapos ganito po yung magbabalitaan namin. Liblib at bundok ang lugar na pinangyarihan ng insidente at wala ring makuhanan ng CCTV footage ang pulisya. Pero may persons of interest na raw ang otoridad. Batay sa nakausap nilang mga saksi, hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy ng biktima. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may bagyo at LPA na binabantayan ng pag-asa sa labas at loob ng PAR. Narito ang latest sa lagay ng panahon. Dalawang sama ng panahon ang minomonitor ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang bagyo sa labas ng PAR na huling namataan 3,170 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong tumbukin ang ating bansa. Ang isa pang tinututukan ngayon ay ang low pressure area na nasa loob naman ng PAR. Sa latest data, nakita ito sa layong 570 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Sabi ng pag-asa, hindi inaalis ang tsansa nitong mabuo bilang bagyo at patuloy na imomonitor sa mga susunod na araw. Sa ngayon, apektado na ng trough ng LPA ang ilang bahagi ng Luzon. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa ring ulanin ang maraming lugar sa hilaga at gitnang Luzon. May matitinding ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Quirino at Nueva Ecija. Mataas din ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa kasama ang Visayas at Mindanao. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mga kaso ng bungang araw at sore eyes na itatala sa bayan ng Mangaldan. Ang detalye sa report. Ilang araw na raw na Makati ang likod ni Jerry. Hindi tunay na pangalan dahil sa bungang araw. Madalas daw kasi siyang pagpawisan ngayong mainit na panahon. Makati po, ma'am. Tapos, ma'am, di ko na lang pinapansin. Minsan po, ma'am, nilalagyan ko na lang ng pulbo. Uso rin ang sore eyes. Ayon sa health authorities, mas nababawasan ang moisture ng mata ngayong mainit ang panahon. Mainam na rin mag-isolate sakaling may sore eyes. Huwag magpahiram ng eyeglasses at maghugas ng kamay sakaling hahawak sa mata. Sakaling namang may bungang araw, mainam na maligo at gumamit ng malinis na tuwalya. Nakatutulong din ang pagpapahid ng pulbos o powder para matuyo o mapanatili ang moisture ng balat. Iwasan din ang pagkakamot dahil maaari itong mauwi sa impeksyon. Kapag ang bungang araw po ay nagkaroon ng infection, usually dahil po sa pagkamot po, nagkakaroon po siya ng mga sugat,
And kapag hindi po siya nabigyan ng paunang lunas, yung sugat na yun maaaring magkaroon po ng secondary infection. Baka kailangan na po natin ng antibiotic. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 3 individual matapos madaganan ng 10-wheel truck ang sinasakyan nilang SUV sa Baguio City. Sa investigasyon, paakyat ang truck sa kalsada nang bigla itong umatras, saka tumagilid at kalaunay nadaganan ang 3 sasakyan. Nadamay naman sa aksidente ang isa pang sasakyan na unang nabangga ng truck. Dinala sa pagamutan ang mga sugatang biktima. Posibleng overloaded ang naturang truck na may kargang chicken dung. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and physical injuries ang driver ng truck. Knowing naman po yung train kasi doon sa area na yon, hindi po talaga by tapos pagkargado. Doon na naiintindihan po natin yung mga kababayan natin na makargado ng chicken dung kasi gusto nilang makaiwas din naman ng truck ban and then yun nga po, traffic sa Trinidad. Ginawa ng two-way lane ang PNR site para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa A.B. Fernandez East sa Dagupan City. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara noong nakaraang mga araw ay mas maluwag daw ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Dagupan ayon sa Public Order and Safety Office. Tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyang dumadaan sa A.B. Fernandez East sa Dagupan City. Kumpara noong mga nakaraang araw, hindi na masyadong ramdam ang matinding trapiko sa A.B. Fernandez East. Ayon sa Public Order and Safety Office, nabawasan ng 90% ang traffic congestion sa lugar. Resulta raw ito ng implementasyon ng two-way lane sa PNR site sa barangay. Malaking bagay kahit na sa umaga yung mga papasok, makikita naman, mapapansin nila yan. Tanging mga motorsiklo at tricycle na galing sa Bangaldan ang pinapadaan sa PNR site papasok sa Dagupan City. Okay lang naman po. Medyo maayos na. Opo, maayos. Kumpara ko dati, sir. Hirap. Ay ngayon? Medyo magaan na dati ngayon. Dito yung mga tricycle sa kaliwa, dito yung mga sakyan na 4 wheels. Kahit pa paano, maluwang na din. Tiniyak ng POSO na walang traffic build-up sa pagsisimula ng klase sa August 29. Sapat ang bilang ng mga traffic enforcer na nakatalaga sa mga kalsada sa lungsod ng Dagupan. Chris, pagsapit ng alas 4 ng hapon, hindi na pinapadaan pa ng POSO yung mga motorsiklo at tricycle doon sa may PNR site, especially yung mga manggagaling sa lungsod ng Dagupan na papasok sa lungsod nga sa Dagupan City dahil yung possibility na magkaroon ng traffic build-up sa bahagi naman ng Herrero Perez doon sa may area ng papasok sa lungsod ng Dagupan. Samantala, Chris, sabi naman ng POSO, well, manageable naman yung situation dito sa may A.B. Fernandez. Ipakita ko lamang yung situation ngayon, Chris, sa mga oras na ito considered na rush hour pero tuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan at napakarami pa rin mga traffic personnel mula sa POSO yung nakabantay mula doon sa may papasok sa may PNR site hanggang dito sa may junction area. Sabi naman ng POSO, Chris, 21 days yung curing period ng kalsada na ginagawa dito sa ating kinaroroonan pero sa ngayon wala pang abiso o instruction ng DPWH kung kailan possible na padaanan yan sa mga motorista. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang tindera sa Malimgas Public Market, 4 na buwan nang walang nakukuhang supply ng native na bawang. May ulat si Russell Simorio. Mahigit 4 na buwan na raw na walang nakukuhang supply ng native na bawang ang ilang tindera sa Malimgas Public Market sa Dagupan City.
puro imported na bawang umano ang nakaimbak sa storage facility. Wala na kaming makuha na ganun kasi ilang buwan na walang supply po ng native na bawang. Kaya ito na lang yung binibenta namin. Feeling ko parang native na rin pag maliit na bawang yung pinipili ko. Kasi makikita mo puro imported na Kawawa yung mga magsasaka natin. Ang pwestong ito lang ang bukod tangi may supply ng local o native garlic. Kaya lang paubos na rin ito. Nasa 450 pesos ang kada kilo ng native na bawang. Kasi po mahal po, kaya yung mga iba rin nagbibenta, hindi nila makaya siguro. Kami kasi lagi dito na ang nasanay ng mga customer na bumibili ng mga native. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumabaha ng imported na bawang sa mga pamilihan dahil sa kakulangan ng supply ng native na bawang. Mayroon pero maliit lang yung volume. Mga 10% out of yung 100% na makawala pang 10%, mga 8% lang. Ayon sa SINAG, may inaasang harvest ng native na bawang sa unang quarter ng 2024 pero kakaunti lang daw ito. Kulang para mapunan ang domestic o local requirement. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Negatibo sa ASF ang 45 baboy na nasabat sa Animal Quarantine Checkpoint sa Ilocos Sur noong nakaraang linggo. Nakalerto si Ivy Hernando. Negatibo sa ASF ang nasa 45 baboy na nasabat sa checkpoint sa Nagbukel, Ilocos Sur. Yan ang pahayag ng Ilocos Sur Animal Quarantine matapos isa-ilalim sa blood sample test ang mga baboy. Titigan natin, we do not know kung paano gagawin ni Governor sa kanila. Siguro hindi papamigay din yun for livelihood. Sa loob ng 3 linggo, umabot na sa 1,177 ang nangamatay na baboy sa Cervantes, Ilocos Sur matapos tamaan ng African Swine Fever. Idagdag pa ang 522 na isinailalim sa kaling operation. Apektado ng ASF ang mga barangay ng Comilas North, Comilas South, Concepcion at Pilipil. Hindi pa umano malinaw ang pinagmulan ng kaso. Possible po na yun po yung source, pumunta sa ibang province, either Mountain Province in Benguet because may mga reported naman po sila ng mga ASF. So doon po nag-originate yung pumunta sa Cervantes. Nasa 1 linggo na nang huling makapagtala ng nakal na baboy at tingin ng LGU na ko-contain na ang ASF sa bayan. 124 na hog raisers ang apektado. Ayon sa alkalde, hindi lahat pumayag sa nangyaring culling operation. Yung mga big owners din naman po, talagang pag nakikita nilang hindi pa naman nagkakasakit yung baboy, nagre-refuse po na ikal natin yung baboy. So binabalansi po natin, minomonitor po natin sila. Hindi naman po namin ma-enforce na patayan lahat yung baboy kasi wala naman pati ipapalit na livelihood. Bilang intervention, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasok at paglalabas ng live weight o karne ng baboy patungo sa ibang barangay o katabing bayan at lalawigan. Sapat at tuloy ang bentahan ng karne ng baboy sa bayan na bumaba raw ang presyo dahil sa takot ng mga mamimili. Pero siniguro ng LGU na ligtas ang nasa pamilihan dahil dumadaan sa inspeksyon ng meat inspectors. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mahigpit namang binabantayan ng Municipal Health Office ang 3 barangay sa Calasiao, Pangasinan na may mataas na kaso ng dengue. Narito ang report. Mahigit 50 kaso na ng dengue ang naitala ng Calasiao Municipal Health Office mula Enero ngayong taon. Bagamat bumaba ang kaso ng dengue, hindi pa rin umano dapat magpakampante ayon sa Health Authority. Mahigpit na binabantayan ang barangay Nagsaing, Ambunao at San Miguel dahil sa kaso ng dengue. Nasa 127 na assault rifle ang ipinamahagi sa mga bagong recruit na pulis sa Ilocos Sur. Tinanggap ito ng mga hepe ng bawat bayan at lungsod ng lalawigan. Nasa 2 billion pesos na halaga ang inilaan ng PNP para sa Capability Enhancement Program tulad ng mobility, firepower, investigative kits. Target din na makapagpatayo ng nasa 127 police stations sa bansa. 1.4 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Ipinamahagi ng DSWD ang 7,700 family food packs sa iba't ibang bayan ng Batanes.
1,700 food packs ang inihatid ng Philippine Coast Guard habang 6,000 food packs naman sa Philippine Navy. Tiging 1,000 food packs ang ipinamahagi sa mga LGU habang 1,700 ang ibinahagi sa provincial government. Malaking tulong daw ito para mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga residente sa mga darating na kalamidad. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bahay sa Tarlac City, tinupok ng apoy. Palyadong linya ng kuryente, tinitingnang sanhi ng sunog. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang apoy at makapal na usok na bumalot sa isang bahay sa barangay Mapalaksyao, Tarlac City. Ayon sa Tarlac City Fire Station, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng 1 oras. Base sa inisyal na investigasyon, ang pagkakaroon ng electrical short circuit ang isa sa tinitingnang sanhi ng insidente. Nakita po ng pamangkin ko po, ma'am. Nung bago po siya pumasok sa school kasi magbibihis po daw siya. Tapos yung nakita niya, mataas na yung sunog. Meron kami nakuhang piraso ng kuryente na possible pa lang naman, ma'am, na cause na loose connection, ma'am. Electrical ignition caused by loose connection. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinatayang aabot sa mahigit 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Doble dagok ngayon ang kinakaharap ng pamilya Pichay mula sa Zone 5 Bantay, Ilocos Sur. 3 linggo pa lang kasi ang nakakaraan nang halos malubog sa baha ang kanilang tahanan sa nagdaang bagyong Egay. Ngayon, sunog naman ang puminsala sa kanilang bahay. Mabuti na lamang daw at nakalabas ang mag-asawang sina Tatay Edilberto at Nanay Erlinda na nooy nasa katabing kubo. Hindi pa ako makapag-isip mabuti kung paano mag-uumpisa ulit. Walang magawa, ganyan talaga yung buhay. Hindi pa tukoy ng otoridad ang sanhi ng sunog. Tinatayang 700,000 pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, century-old na paaralan sa Sarat, Ilocos Norte inihahanda na sa nalalapit na pasukan. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Puspusan ang paglilinis sa mga silid-aralan sa pinakamatandang paaralan sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte, ang Sarat Central School. Bagamat tapos na ang 1 linggong brigada eskwela, patuloy pa rin ang paglilinis ng volunteers maging ang mga guro. Taong 1904 nang maging paaralan ang dating watchtower sa nasabing bayan. Century-old kung tawagin, matibay pa rin daw ang istruktura ng paaralan. Ngunit sa 18 silid-aralan, 50% lang ang nagagamit dahil hindi raw sigurado kung ligtas pa ang ikalawang palapag nito. Nung lumindol ng malakas, natakot yung mga magulang, kaya lahat po kami bumaba. So, parang ginamit na rin po namin ng mga imbakan ng mga libro, mga gamit sa science, math, ganun. Ininspeksyon ng Sarat DFP ang electrical wirings at circuit breaker ng paaralan. Nilibot nila ang bawat silid-aralan upang masiguradong ligtas ang mga estudyante sa nalalapit na pasukan. So ang recommendation po namin kanina, i-off na lang yung linya ng kuryente sa taas para po mas safe, para maiwasan po yung sanhi ng sunog kung sakali. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Pinakamalaki na taon ng Multinational Humanitarian Assistance and Disaster Relief Mission ng US at Pilipinas nagsimula na sa San Fernando City, La Union. Tunghayan sa report. Formal nang nagsimula ang pinakamalaki na taunang humanitarian assistance at disaster relief exercises o Pacific Partnership 2023 ng Amerika at Pilipinas na isinasagawa sa San Fernando City, La Union. Layo nitong pag-ibayuhin ang kahandaan, regional interoperability at palakasin pa ang security at stability kasama ang 7 bansa sa Indo-Pacific kabilang ang Pilipinas. Kabilang sa mga aasahan sa 10 araw na Pacific Partnership ang humanitarian assistance at disaster relief efforts, engineering projects, outreach events at medical exchanges. Well, unang-una, we expect na there will be some exchanges
of resources and expertise coming from both forces. Yung ating armed forces, lalong-lalo na yung Northern Luzon Command, we are expecting na marami tayong matutunan, lalong-lalo na in humanitarian assistance and disaster response operations. Malaking bagay para sa lokal na pamahalaan ng San Fernando City na mapili bilang host city. Suportado ng LGU ang mga programang nakapaloob sa Pacific Partnership. Nagpapasalamat kami sa US Armed Forces and the Armed Forces of the Philippines for choosing the City of San Fernando as beneficiary of this Pacific Partnership 2023. Malaking tulong to sa mga kapatid natin, especially on the areas of health as well as disaster resiliency. It has been incredible. We've had folks that have been as part of the planning process since the beginning, and it's been nice to have everybody to go through so we can make sure that we get exactly what the city needs, and that's been very helpful. Ilang silid-aralan ang ipatatayo sa syudad na bahagi ng engineering projects ng Pacific Partnership 2023. Bahagi rin ng isasagawang humanitarian assistance, disaster response activities, ang refresher sa basic life support, incident command system at search and rescue training. Pinaghahandaan din sa ngayon ng isasagawang disaster response scenario. For example, we've done medical exercises where we include maybe 15 personnel in a mass casualty. You might be able to see 25 or 30 this time. So we're growing the mission. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.